Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Metro Manila. Ito ang DZXL 558. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Hanggang tumulong sa'yo. Halina't makinig sa bagong programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Ang Kaya Natin To, Kids! Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang libreng timawa. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang bukas na papayak at malaya. Ikaw ba ay bata? Kung ganon, may mga karapatan ka. At kahit bata pa lamang tayo, ating alamin, ipagtanggol at itanghal ang ating mga karapatan. Dahil Kaya Natin To, Kids! Magandang umaga mga kaibigan. Magkakasama na naman tayo ngayong linggo, 12 ng Agosto. Totoo yan. Naimbag na bigat sa lahat ng mga Ilocano at lahat ng mga nakikinig na taga-subaybay ng ating programa na inyong napapakinggan tuwing linggo ng umaga, alas 10 hanggang alas 11. Ito ang Kaya Natin To, Kids! makakasama po natin ngayong umaga ang ating katsikahan, si Tita Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. At makakasama pa rin natin si Aprilyn Herodias, 12 taong gulang mula sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. At, nako, may bago tayong friend ngayong umaga, yung nagpakilala sa akin, narinig nyo ba? Siya, si Tricia Kabatingan, 14 na taong gulang, mula rin sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Salamat, Tita Jang. Ang Kaya Natin To, Kids ay programang gawa ng mga bata para sa mga bata, kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Sa tulong ni na Tita Jang, kami ni na Aprilyn ang inyong magiging mga broadcaster, reporter, writer, radio drama talent at marami pang iba. Ang programang Kaya Natin To, Kids ay daluyan ng edukasyon, impormasyon at diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, ng mga kababaihan at ng buong komunidad. Gayon din ang kanilang mga issue at pakikibaka. Higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa mga pang-aabuso sa mga bata at papaano ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Tama. Gayon din, syempre, ang maitutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamayanan. Tingin nyo ba, Aprilyn, Tricia, aba, may magagawa ba kayong mga bata? Siyempre, kasi Kaya Natin To, Kids! At ang programang Kaya Natin To, Kids ay hatid sa atin ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA. At syempre, ng Gabriela Women's Party List. Sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng DZXL.
Kaya't, halina't makinig, maaliw, maantig, at makilahok sa isang oras ng natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To, Kids! Muli, isang napakagandang umaga. Maaraw na, hindi na umuulan sa labas. Sana dyan kung saan man kayo nakikinig ngayon, hindi na umuulan. Good morning sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa Kaya Natin To, Kids. Noong nakaraang linggo ay napag-usapan natin ang programang K-12 ng gobyerno at ang hirap na dulot nito sa ating mga bata at sa ating mga pamilya. Tama ka dyan, Aprilin. Nakakwentuhan pa nga natin ang National Vice Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers na si Teacher Benji Valbuena. Totoo yan, friend. Last week nga ay ang daming callers and texters na nagpapadala ng kanilang mga comments at tanong sa ating hotlines at online channels. Tama ka dyan. Alam mo, merong isang parent, si JB, taga Pasig, tumawag sa atin kaso hindi na natin siya naisalang on air, kasi kapos na tayo sa oras. Pero nakausap naman siya ni Teacher Benji at pinaabot ni Mommy JB ba to o Daddy JB ang kanyang pagtutol sa K-12 kasi nga dagdag pahirap ito sa kanilang pamilya at dahil napakaraming comments sa tanong, lalo pang gumaganda ang nagiging kwentuhan natin noong nakaraang linggo. Sa mga friendship natin, kung may mga tanong o comments, maaari kayong tumawag at mag-text sa mga hotline ng RMN. Para sa mga Sun users, 0933-1302-760. At para naman sa mga Smart users, 0921-431-1044. At para naman sa mga Globe users, 092-7863-7771. O kaya sa mga telepono bilang 8822-376, 8822-374, at 8822-371. Ayan, ang dami niyan na. Nakuha nyo ba? O para sa mga hindi nakahabol ng kanilang mga ballpen at papel, sa Globe, 0927-863-7771, 0921-431-1044, at 0933-130-2760 kung kayo naman ay Sun. At sa landline, 822-2376, 882-2374, at 882-2371. Bukod sa mga hotlines at text lines ng RMN, pwede nyo rin kaming makontak directly sa hotline ng Kaya Natin To Kids. Ito ang 0933-130-2760 at maaari nyo kaming makakakwentuhan sa pamamagitan ng Twitter. Sundan kami sa Kaya Natin To Kids. Pumunta lamang sa twitter.com/Kaya Natin To Kids at i-tweet nyo sa amin ang inyong mga katanungan, komento, pagtingin, o baka may nagbe-birthday dyan, pati mga pagbati, i-tweet at i-text nyo rin sa amin. Diba, Trisha? Tama po. At pwede rin nyo ring makita ang mga updates tungkol sa Kaya Natin To Kids sa Facebook page ng Arksea sa www.facebook.com/Arksea Child Rights. I-like nyo po ang page at mag-iwan ng mga mensahe at comments. Maaari ding mapakinggan ng ating mga friends ang mga episodes ng Kaya Natin To Kids sa www.youtube.com/Kaya Natin To Kids. Ayan mga friends, kaya text lang, tawag lang, tweet lang, at mag-like lang ng mag-like sa ating programang Kaya Natin To Kids. At bago tayo tumungo sa mga pagkikwentuhan natin ngayong umaga, pakinggan muna natin itong balitang bata mula kay Mary Rose Tino, 11 taong gulang, mula sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Balita mula sa mata ng bata, Balitang Bata. Narito ang mga balita mula sa mata ng bata. Umulan ng malakas at matagal na nagdulot ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at ng karatig probinsya noong nagdaang linggo. Ang pag-ulan ay dulot ng paglakas ng hangin habagat ayon sa NDRRMC, umabot sa 598,622 na pamilya mula sa 16 na probinsya, kasama pa ang Metro Manila ang naapektuhan ng mga pag-ulan
dala sa paglakas ng hanging habagat. 25 naman ang naiulat na namatay dahil sa masamang panahon, 10 ang sugatan, 8 ang nawawala. Marami naman sa mga lugar sa Metro Manila na binaha ay mga pook kung saan nakatira ang ilan sa ating mga kasapi sa Bata News Network tulad ng Tatalon, Bagong Silangan, Marikina at Tondo. Sa iba pang balita, nagsagawa ng serye ng pagbibigay ng pagkaraan at relief goods ang Task Force Children of the Storm noong August 8 at August 10 sa Sitio Olondes, Barangay Industrial Valley Complex, Marikina City. Noong tanghali ng August 8 ay nagpakain ng pananghalian para sa mahigit 600 katao ang Task Force Children of the Storm sa Sitio Olondes, kasama ang Ateneo de Manila University at sa tulong ni Brother Efren Estrada ng Social Services ng Nativity of Our Lady Parish at ni Brother Nading Francisco sa President ng Industrial Valley Homeowners Association. Noong gabi ng August 8 ay namigay naman ng lugaw sa 200 katao sa Sitio Olondes. At noong August 10, kasama ang Kaibigan Outreach Foundation Incorporated, nag-abot ng mga relief goods ang Task Force Children of the Storm sa 413 na pamilya at nagbigay ng lugaw, tinapay at itlog sa mahigit 450 katao na karamihan ay mga bata. Patuloy naman ang pangangalap at pagsasaayos ng Task Force Children of the Storm ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng pagbaha sa Sitio Olondes, Marikina City at sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Nagpapasalamat din ang Task Force Children of the Storm kay Dr. Gatralian, Dr. Bilar, Dr. Isaac, Estela Apolinario, at sa Corpus Family sa kanilang pagsuporta sa Task Force. Maraming salamat kay Ate Maan Corpus na siyang tuloy-tuloy na tumulong sa Task Force Children of the Storm. Mula pa noong mabuo ito noong kasagsagan ng Bagyo Undoy para sa pag-ulat panahon. Ayon sa Pag-asa, mayroong namataang active low pressure area siyam na 100 kilometro sa silangan ng gitnang Luzon. Ang Kalathang Manila ay makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa timog kanluran. Ang Iiral at ang Look sa Maynila ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang pag-alon, ang tinatayang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 32 antas ng Celsius. Ang Kabikulan, Kabisayaan at Mindanao ay nakakaranas ng madalas na maulap na kalangtan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Ang natitirang bahagi ng bansa ay magiging bahagya hanggang sa maulap na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog lalo na sa dakong hapon o gabi. Mula sa Bata News Network, ito po si Mary Rose Tino, nag-uulat para sa Kaya Natin To, Kids! Mga tagapagmana ng mundo, ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusumpi ng isang bibig timawa. Tuloy
Tuloy-tuloy nga naman ang pagtulong ng Task Force Children of the Storm. Gayon din ng Lingap Gabriela sa mga nasalanta ng pagbaha dyan sa Marikina, lalo na sa Sitio Olandes, sa Marikina City at sa iba pang mga lugar. At yung paunang relief operation ng Task Force Children of the Storm ay kasama rin ng Kaibigan Ermita Outreach Foundation. Yan, pinapasalamatan natin ang mga members ng board ng Kaibigan Ermita Outreach Foundation na sumama noong relief and feeding operation na sina Mr. and Mrs. Rob Salamon, Miss Tess Taub, at Miss Lynn Munoz Guren. At sa Executive Director ng Kaibigan na si Miss Susan Biteng. Nakasama din natin sa relief operation si Miss Marisa Chaco mula sa American Women's Club in the Philippines. At pinasasalamatan din natin si Maan Corpus na parating tumutulong sa Task Force Children of the Storm. Ang Task Force Children of the Storm ay binuo noong 2009 kasagsagan ng Bagyong Ondoy upang mabigyan ng ayuda ang mga nasalanta ng bagyo at ngayon ay muling nag-aabot ng tulong sa mga biktima ng pagbaha. Itong Task Force Children of the Storm ay binuo ng mga institusyon at organisasyong pambata kasama na ang Association for the Rights of Children in Southeast Asia. Tumatanggap pa rin ng tulong ang Task Force Children of the Storm kung kayo ay may mga nais i-donate ng mga food items, damit o financial na tulong o kaya ay breast milk ng mga mommies para sa infants o sanggol na mula 0 to 6 months na nasalanta. Ipagbigay alam lamang sa ARTSEA sa telepono bilang 434-9353. Ayan ha, kung may mga nais kayong i-donate, tumawag lamang sa 434-9353. Maaari rin kayong magpaabot ng tulong sa Lingap Gabriela. Ang telephone numbers ay 371-2302 at 374-3451. No, at ang Lingap Gabriela nagpapasalamat kay Miss Monique Wilson sa New Voice Company, kay Miss Munar ng Forest Grill, kay Miss Angel Locsin at Phil Young husband na nakangiti si Trisha. Nakita mo nung nagpunta sa Bagong Silangan? Hindi po kasi po gabi na yun eh. Tulog ka na? Opo, kasi 10 Oo, gabing-gabi na. No? At nagpapasalamat nga tayo kasi nga sa kanilang mga pagsusumikap na makatulong sa mga nasalanta ng baha. Kahit akalain mo, alas 10 na ng gabi, tumungo pa sa Barangay Bagong Silangan yung ating mga kaibigan na si Angel Locsin at si Phil Young husband para mamahagi ng kanilang relief goods na naihanda. Kaya maraming salamat sa mga nais pang magpaabot ng tulong. Napakarami pa po ng nangangailangan ng inyong tulong. Muli ang telephone numbers kung saan maaari kayong makipag-ugnayan, 434-9353, gayon din sa 371-2302 at 374-3451. Ayan. Kaya sa mga nais tumulong sa mga nasalantanan ng baha, patuloy at nagpapatuloy pa rin ang ating mga relief operations. At, nako, mga mothers, dahil nga napakatindi ng nagdaang pagbaha, 1 linggo, hindi ba? At napakaraming sakit na maaaring idulot nito sa atin. Isa na nga sa pinakamalalang sakit na maaaring makuha ay ang leptospirosis. Alamin natin at pakinggan ang ating tips para kay nanay mula kay Mirna Javier sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Tips! Nanay! Para kay nanay! Mga nanay, napag-alaman ng Department of Health na tumaas ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis ng 87.23% mula Enero 1 hanggang Hulyo 28 ngayong taon kung ikukumpara noong nakaraang taon. Ang sakit na leptospirosis ay bunsod ng bakterya na Leptospira na maaaring pumasok sa ating katawan sa ating mga sugat kapag nakalubog sa tubig, baha o lupa na mayroong ihi o dumi ng mga hayop, lalo na ng daga. Karaniwang sintomas ng sakit na leptospirosis ay lagnat, panginginig ng katawan, pananakit ng kalamnan at sakit ng ulo. May mga kaso rin ng pananakit ng alak-alakan at pamumula ng mata. Sa malulubang kaso, maaaring magdulot ang sakit na ito ng komplikasyon sa atay, sa bato o sa utak. Kaya maaari ding magdulot ito ng paninilaw ng balat.
mahiram na pag-ihi at dark color na ihi, malubhang sakit ng ulo at iba pa. Upang maiwasan ang leptospirosis, iwasang lumangoy, lumusong o maglaro sa baha. Gumamit ng bota hanggang maaari kung kailangan lumusong sa baha. Sumakay sa bangka o rubber boats kung aalis ng bahay kapag mayroon. Itapon ang tubig na maaaring magkontaminado ng dumi at ihi ng hayop, lalo na ng daga. Panatilihing malinis ang tahanan upang hindi mapamahayan ng daga. Ang gamot sa sakit na ito ay antibiotics na reseta ng doktor tulad ng doxycycline. Mas mainam na makapagpatingin agad sa doktor para ito ay agarang magamot. Magpatingin agad sa doktor kung may lagnat na ng 2 araw. Para sa ligtas na pagharap sa trahedya ng bahang ito si Myrna Javier mula sa Barangay Bagong Silangan para sa tips para kay nanay. Kami ang mga tagapagmana ng mundo, at tinig namin sumasaling sa tinig. Ayan, salamat sa ating tips para kay nanay sa linggong ito na ibinigay sa atin ni Nanay Myrna Javier. Nakatutok pa rin kayo sa Kaya Nating Talk Kids. Kasama niyo pa din kami, ang iyong kakwentuhan ngayong linggo ng umaga. Ako si Trisha. Ako si Aprilyn. At ako naman po si Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. Napakahalaga nung tips na ibinigay ni Nanay Myrna sa atin, hindi ba, Trisha? Opo. Aprilyn, inabot pa kayo ng baha noong Lunes o Martes? Ay, naku naman. Ang sarap-sarap pa naman sanang maligo ng ulan, pero yung kalsada namin binaha pero yung ibang bahagi naman ng Bagong Silangan ay hanggang bubong ang tubig nila. Sobrang nakakaawa. Kung meron lang talaga akong pantulong, tutulong talaga ako eh. Kayo naman ba, Trisha? Binaha ba kayo? Ay, hindi kami binaha doon sa veterans. Pero sa ibang part ng veterans, katulad ng Area 1, yung street ng Peacock, tsaka nung Area 6, binaha talaga sila. Yung sa Area 1, umabot sa bubong ng mga bahay. Kaya na lang kami, napapasalamat kami kasi mataas yung lugar namin, hindi kami naapektuhan. Kaya yun, tumulong na lang kami sa pagpapak ng mga relief goods. Oo nga, kahit nga rin kami, tumulong na rin kami sa pag-feeding. Nagbigay kaya ako ng mga maliliit na damit para dun sa mga batang nasa lalita. Kahit ako, nangangailangan din ako ng damit, pero yung mga maliliit ko rin damit, pinamigay ko na rin. Ayan, ang gagaling naman ng ating mga Bata News Network at itong ating mga volunteers sa Kaya Natin To Kids na sumama sa mga relief efforts na isinagawa ng Task Force Children of the Storm. Gayon din ang mga relief efforts na ginawa ng Lingap Gabriela. At nako, may mga nagpapabate. Basahin mo nga yan, Aprilyn, nakikita mo ba? Hi mga kids at ate! Naka-tune in po ako sa program nyo na Kaya Natin To Kids from Nick Antoy ng El Nido, Palawan. At sino naman yan? Trisha, nakikita mo? Nets Melaya po ng Oriental Mindoro. Bati ko lang po ang Melaya family, Tay Romeo, Nay Sonia, Kuya Romel, at si cute na si Fiona. Thank you po. Play daw ang music na Di Lang Ikaw ni Juris. Ako, sayang. Hindi natin yan maipi-play sa umagang ito. Sayang. Sorry. Next time, subukan natin. Pero antabay lang kayo kasi napakaganda, malaman, at mahalaga yung ating tatalakayin. At, nako, pakicheck daw po. Yung mga taga-DTI, baka may nakikinig dyan. Department of Trade and Industry. Mayroon po tayong mga kaibigan na bumili sana ng relief goods na ipapamahagi doon sa, at bumili sila doon sa High Top Supermarket, Quezon Avenue. Nagpapalit daw po ng presyo ng mga bilihin at mas mataas ang presyo ng bilihin doon. Panahon pa naman ng bagyo. Di ba dapat, hindi, kasi meron kasi ang Price Act. Dapat, alam nyo ba yon mga bata, kapag panahon ng bagyo, dapat o kalamidad o kapag nagdeklara na ng state of calamity, dapat ay hindi tumataas ang presyo ng bilihin. Nabalitaan ko rin po doon na yung mga bilhin po daw dapat hindi napapataasin kapag may bagyo.
Mhm. At nako, grabe talaga yung nangyaring pagbaha. Sana naman hindi na sinasamantala yung mga nasalanta. At marami nga ang nagsasabi na parang nagbalik muli ang trahedya na dulot ng bagyong Undoy. Dati kasi sabi nila na magaganap lang ang isang malaundoy na pagbaha matapos ang 10 taon. Ngunit, nako 3 taon pa lamang ang nakalipas, meron na namang naganap na malawakang pagbaha at hindi lang sa Metro Manila, kundi sa 16 na probinsya dito sa Luzon, ayon na rin sa NDRRMC. Inaantay natin yung mga ulat ng ating mga nanay mula sa iba't ibang lugar dito sa Kamaynilaan. Pero may ilan pa tayong mga panawagan dito, kung mayroon ayon sa Sama Ka na Gabriela, ayan, 2,640 ang pamilyang apektado sa sunod-sunod na ulan at baha. Nagpapasalamat sila sa Gabriela Women's Party at kay Miss Monique Wilson na unang tumugon sa kanilang panawagan. At para sa mga nais pang magbigay ng donasyon, maaari rin kayong tumawag sa 0933 428-5542. Ulit, 0933-428-5542. Napakarami ng mga tumugon sa ating panawagan, nagbigay ng kanilang mga lumang damit, mga pagkain, delata, bigas. Maraming salamat sa inyo at mamaya tatalakayin natin yan kasama yung ating panauhin mula sa CDRC, kaya antabay lang kayo. Pero may mga ulat yatang papasok. At upang malaman natin ang kalagayan sa ilang mga lugar na naapektuhan ng pagbaha, ay makapanayam natin sa linya ng telepono ang ilan nating mga correspondents. Unahin na natin si Tita Nancy Abarido, ang presidente pinagkaisang lakas ng mahihirap sa Bagong Silangan. Magandang umaga po, Tita Nancy. Kamusta na po ang lagay dyan sa Bagong Silangan? Ito po, kasi mayroon na namang medyo hindi pa recover, pero mayroon na naman ngayon na balita na parating na super bagyo. Kaya antabay muna kami dito ngayon sa bahay namin habang iniintay namin yun na naman yung bagyo, yung super typhoon. At kumusta naman po, nakabalik na po ba kayo sa inyong mga bahay? Naglilimas na ba kayo o nasa mga evacuation centers pa po ba ang mga nanay dyan sa Bagong Silangan? Sa ngayon po, yung iba po nandito na po sa mga pamamahay nila. Pero ang iba po, mayroon pa sa barangay court na hindi pa umuwi kasi marumi pa talaga yung bahay nila. Sapat po ba yung nakakarating na tulong dyan sa Barangay Bagong Silangan para sa mga nasalanta ng pagbaha? Hindi po. Kasi mayroon dito po area na hindi talaga na bibigyan ng mga relief. Pero sa ngayon po, nangangalap kami kung saan kami makakuha ng iba pang mga pagkain namin. At Tita Nancy, mag-ingat po kayo dyan. Maraming salamat sa inyong pag-uulat at syempre patuloy rin po kaming mananawagan para sa pangangalap ng mga relief para sa mga areas na binaha kabilang na nga ang Barangay Bagong Silangan dyan sa Quezon City. Maraming salamat, Nay Nancy. Sige po, salamat po. Sunod naman na mag-uulat si Ate Joyce Ann Andales mula sa Tatalon, Quezon City. Magandang umaga, Ate Joyce. Magandang umaga po sa inyong lahat na nandiyan. Kumusta naman dyan, Ate Joyce, sa Tatalon, Quezon City? Ganun pa rin ho, no? Yung ginawa ng baha, marami pong no? Pati mga kagamitang pinsala, at marami pa rin pong mga kasama na hindi pa rin gaano na nakaka-recover doon sa paglilinis na kanilang mga bahay. Pero humupa na ang pagbaha o may mga lugar pa rin na lubog? Ay, wala na ho. Humupa na ho yung baha. Bale, ang ginagawa na lang ho ay yung paglilinis, no? Ng kanilang mga bahay. Pati maging din po dun sa labas, no? Labas ng kanilang bahay ay ganun pa rin yun yung paglilinis. Kasi hindi pa rin po nakukuha ang basura. Nakatambak pa rin ho.
At nako, mahalaga dyan, Joyce, ang pagtutulungan ng mga nasa komunidad, gayon din ng mga otoridad, para sa tuluyang pag-recover at tuluyang paglilinis ng mga kalat na dinala niyang pagbaha. Joyce, kumusta naman ang paghahatid ng relief dyan? Sapat ba? Kulang? O ano pang maaaring maitulong ng ating mga tagapakinig sa mga taga-Tatalon? Ay, ayun, edi doon sa mga relief mission na nagaganap, edi nakagawa naman mo kami ng pagbibigay ng lugaw. Ang kasabay din ng pagbibigay ng lugaw ay nakapagbigay din po ng kanin at ulam doon sa lahat ng mga apektado dito sa lugar ng Tatalon. Ngayon, kung ang hindi pa pong kailangan, di sana magkaroon po ng tubig. Tubig at damit. At isama na rin po ang gamot. Okay, sige. Kailanganin ng mga apektado. Okay, sa mga darating na mga relief missions, maaari sigurong magkaroon din ng medical mission dyan sa area ninyo sa Tatalon. Pagsusumikapan natin yan sa pamamagitan ng Task Force Children of the Storm at ng Lingap Gabriela. Maraming salamat, Joy, sa iyong pag-uulat at ingat kayo. Maraming salamat din po. Mga tagapagmana ng mundo, ang tinig namin sumasaling. At kakapanayamin din natin ngayon ang Executive Director ng Batibot Learning Center at Vice President ng Board of Trustees ng ARCSEA na 27 taon nang nakatira sa Sitio Olandes, Barangay Industrial Valley Complex, Marikina City. Si Kagawad Libby Dipon. Kumusta na po kayo dyan? Teacher Libby, magandang umaga. Hello, Jang. Magandang umaga. Sumikat ang araw, haring araw, isa nga ng mga bata. At kasama rin natin ngayon si Aprilyn at si Trisha, mga kasama nating anchors dito sa Kaya Natin Talk Kids. Kumusta na ang mga nanay dyan? Ito, kung makikita nyo lang yung community ngayon, halos busy lahat ng mga nanay sa paglalaba, paglilinis ng kanilang mga gamit, bawat iskinita, ganun yung itsura ngayon dito sa Olandes. Dahil sa dami ng mga nabaha nilang mga kagamitan at damit, lalo na yung mga nasa first floor lang na yung bahay. Pero nakauwi na po ba ang karamihan sa mga pamilya na nasa evacuation centers? Oo. Sa ngayon, nakauwi na sila. Isang araw na silang nakauwi. Halos kasi marami-rami din yung evacuees namin dito. Nasa 90 families din sila. Mga 500 plus individuals yun. Kasama matanda at mga bata. Kumusta naman ang mga bata? Wala bang mga naiulat na nagkakasakit o... Sa ngayon, ang sakit ng mga bata nilalagnat, inuubo, sipon, gawa na rin siguro ng mga basura na nakatambak pa rin naman. Subalit, nagkatulungan naman yung mga mamamayan na ilagay ito doon sa mas place na kung saan sa tabi, na hindi mababarahan yung mga drainage. At Teacher Libby, nagpapasalamat kami sa iyong pakipagbabahagi ng inyong kalagayan ngayon dyan sa Marikina. Mag-ingat po kayo at magkikita tayo sa mga susunod pang mga relief missions ng Task Force Children of the Storm at ng Lingap Gabriela. Thank you, Teacher Libby. Okay, Jang. Maraming salamat din. Yan, napakinggan niyo po ang kalagayan ng ating mga kababayan sa tatlo sa mga pinaka-naapektuhang lugar ng pagbaha dulot ng walang tigil ng ulan noong nagdaang linggo. Tama, pero bago tayo magpatuloy at dumako sa ating usapang bata, time check muna tayo. Ang oras ngayon ay 10:34 ng tanghali. Mga friendship, kung mayroon kayong gustong itanong at komento sa ating kwentuhan, ngayong araw mag-text lang o kaya ay tumawag. Maaari po kayong mag-text sa KN2K hotline. Kaya Natin to Kids hotline 0933-130-2760 o di kaya ay kung kayo naka-online, mag-tweet lang sa twitter.com/Kaya Natin to Kids at maaari rin kayong sumali sa ating chat room sa live streaming ng RMN sa rmnnews.com/TV. Ang ating mga text line 0927-863-7771 sa Globe, 0921-431-1044 sa Smart at 0933-130-2760 para sa Sun. Kung nais ninyong tumawag, ang ating landline ay 882-2376, 882-2374 at 882-2371. Pansamantala po, magbi-break po muna tayo para sa ating station ID.
O class, tag-ulan na. Anong dapat ihanda? Ma'am, kapote? Check. Umbrella? Check. Jacket, ma'am? Okay, check. Ang mga laging handa, no matter what happens, siguradong nakatatak. RMN DZXL Itatak mo sa bahay mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. DZXL One more time. DZXL sa radyo mo. RMN Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami. Welcome back! Kasama niyo pa rin kami dito sa ating programang Pangradyo na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at pamayanan. Ang Kaya Natin To, Kids! Napakinggan nga natin kanina bago tayo mag-break na napakaraming pamilyang naapektuhan ng pagbaha dulot ng walang tigil na pagulandala ng paglakas ng hangin habagat. Tama! Narinig din natin ang kalagayan ng ilan sa mga pinaka-naapektuhang mga komunidad noong pagbaha. Tita Jang, bakit po ba ganito na naman ang dinanas natin pagbaha at 3 taon lamang matapos ang undoy ay eto na naman tayo? Oo nga po, at ngayon ay hindi lang Metro Manila ang naapektuhan kundi marami pang probinsya. At wala pang ang bagyo noon kundi Enhanced Southwest Monsoon Rings. Lamang ayon sa Pag-asa. Alam nyo, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam bakit nangyayari ito. Napakaganda ng mga tanong na yan. Pero, sasagutin yan ako. Yan ang assignment at ipapasagot natin sa ating bisita. Ngayong linggo ng umaga sa ating segment na Usapang Bata. Usapang Bata! Kilalanin na natin ang bisita ng mga friends kasi mga napakahalaga ng magdadagdagan ng kaalaman natin sa nangyaring disaster kamakailan. Tama! Mga kaibigan, ang ating pong makakasama ngayong umaga ay walang iba kundi si Tito Carlos Caloy Padolina, ang Deputy Executive ng Director ng Citizens Disaster Response Center. Yes, Usap tayo, kids! Magandang umaga po, Tito Kaloy. Yes, magandang umaga sa inyo. At of course, natutuwa ako. Actually, kanina pa ako tuwan-tuwa na nakikita ko yung mga bata ngayon na kabahagi dito sa usapan kaugnay sa disaster. At malaki ang papel na dapat ginagampanan ng mga bata ngayon na lalo na sa tuwing nagkakaroon ng kalamidad, kayong mga bata ang halos kalahati ang nagiging biktima nito. So, nararapat lamang talaga na dinidiscuss nyo to, pinag-uusapan ninyo, at maganda rin makita yung inyong mga view, yung inyong mga pananaw kaugnay sa nangyayaring ito. So, yon, maraming salamat sa inyo at binigyan nyo kami ng pagkakataon at of course, nais ko rin na bigyan na rin ng pansin at pagbibigay sa mga kasama ko na nasa opisina ngayon na nagsalukuyan na nagsisimula na ulit mag-repack at patuloy rin kami sa tumatanggap ng anuman tulong para sa mga biktima natin dito sa nakaraang kalamidad. Pwede po kayong pumunta sa aming opisina sa 72A Times Street at nandun po yung iba mga volunteers din namin na kahapon pa na nagsisimula sila na repack para actually nagbigay na rin kami ng paunang pakain para sa mga biktima dito sa Novaliches, kahapon naman ay sa Pasig, and then tutuloy rin kami sa Pateros at malay ninyo sa mga susunod na araw makapagbigay rin kami ng tulong sa mga lugar na kung saan kayo ay nandoon. Alam ko na itong mga batang ito ay galing sa Bagong Silangan na sila rin pala ay binaha
So, maganda talaga na mabigyan din kayo ng kaukulang serbisyo. Tito Kaloy, bago po magtuloy-tuloy ang ating usapang bata, matanong ko lang po, ano po ba ang Citizens Disaster Response Center o CDRC? Yung aming opisina o yung Citizens Disaster Response Center ay nagsimula ito noong 1984. Katulad din nitong nangyari sa atin itong mga nakaraang araw, ang CDRC ay ang nagtulak dito ay yung maraming bagyo at yung pagputok ng bulkan noong 1984 nga. At nagsama-sama yung iba't ibang sektor ng ating lipunan, nandyan ang mga taong simbahan, nandyan ang mga estudyante noon, ang akademiya, at tinulak nila yung tinatawag na support the disaster victims campaign. So nagbigay sila, kumbaga nakakalap sila ng maraming tulong, iba't ibang klase ng serbisyo, at ito yung ibinigay nila doon sa mga biktima noong panahon noong 1984. Kaya lang sa mahabang panahon, hindi parang nakita namin or nakita noon nung mga unang nasa CDRC na hindi sustainable, parang hindi nakakatulong talaga yung panay-panay na lang na nagbibigay ng relief. Na every time na mayroong kalamidad, ang unang ginagawa ng mga tao ay magbigay ng relief. At nakita namin na hindi ito pangmatagalan, no? Bagkus ang lagi na lang nating binibigyan ng pansin ay yung emergency at yung pagbibigay nga ng agarang suporta para sa naging biktima. At nakakalimutan natin na dapat ang pangunahin na sinusulong natin ay yung mga tao dapat ay nakahanda bago pa man dumating or pumasok yung anumang kalamidad. Ito yung problema natin ngayon na kalakhan, kaya kumbaga, 'di ba, nagpapanik kayo, lalo na kayo mga bata, na tuwing merong kalamidad na darating, ano yung nararamdaman nyo o ano yung una nyong ginagawa? 'Di ba kadalasan hindi nyo alam kung ano yung inyong gagawin. Hindi nyo kadalasan din hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Saan ba yung safe na lugar o ligtas na mga lugar na kung saan ay kayo ay maililigtas. So, yan yung mga bagay na binibigyan namin ng pansin ngayon, yung tinatawag namin pagtutulak doon sa disaster preparedness, disaster prevention, and mitigation, na kung saan, bago pa man pumapasok ang bagyo, bago pa man pumapasok o tumataas ang tubig, dapat kayong mga bata, kasama ng inyong pamilya, ay agarang naililigtas para nababawasan yung casualties o pagkamatay, o kaya para rin nababawasan yung disgrasya at damage or effect doon sa inyo, lalo-lalo na sa inyong mga komunidad. So, ito yung aming ginagawa. Bale, Tito Kaloy, ano nga ba ang mga mayor na gawain ng CDRC? Sa ngayon, ang pangunahing talagang ginagawa namin, nagbibigay kami na tinatawag naming education, pagbibigay ng lakas or pag-i-improve ng skills, kakayahan ng ating mga kababayan para malam nila kung ano yung kanilang gagawin sa panahon na magkakaroon ng kalamidad. Nagbibigay rin kami ng tinatawag na mga community drill, nagbibigay rin kami ng tinatawag na, tumutulong kami para i-define ng komunidad ano yung mga early warning, yung pagbibigay ng mga babala, no, doon sa ating mga kababayan para agaran silang makaligtas. Tinutulungan din natin yung ating mga kababayan na gumawa, no, ng kanilang mga hazard mapping, tukuyin, no, yung mga evacuation center, o kaya yung sila rin mismo yung mag-manage noong kanilang mga evacuation center. Ito napapansin natin, lalo na kayong mga bata, diba, na kapag kayo lumilikas at pumupunta sa mga evacuation center, ano yung una ninyong napapansin? Diba, siksikan, correct, no? Siksikan, para kayong mga sardines. Yes, no? Para kayong mga sardinas na walang sauce. Correct. So, dapat ang ginagawa natin, tapos saan ba kayo natutulog? Diba, kadalasan sa sahig na malamig na semento. Kumbaga, parang basa na kayo, tapos doon pa kayo matutulog sa isang malamig na sahig o semento. So, itong mga bagay na to, dapat ito inaayos, no? Dapat ito binibigyan ng kaukulang atensyon para sa
tuwing kayo mag-evacuate, dapat meron kayong maayos na paglalagyan. Meron kayong tutulugan na hindi kayo matutulog sa semento. Meron kayong tubig, meron kayong palikuran na every time na kayo ay nangangailangan, meron kayo pupuntahan. At ang pinakamahalaga, bilang mga bata, kayo ay protektado. Wala dapat na mangyayari o magaganap na anumang pang-aabuso, lalong-lalo na kung kayo ay nasa evacuation center. At kung hindi ito maayos, dito nagsisimula yung tinatawag nating iba't ibang klase ng pang-aabuso. Kaya bahagi ito doon sa aming mga pagsasanay na binibigay, yung tinatawag naming evacuation center management na dapat kayo ay merong maayos na paglagyan sa tuwing kayo ay lumilikas. Napakarami na ng mga konsepto at mga proyektong binabanggit ni Tito Kaloy. May mga binabanggit na siya tungkol sa disaster preparedness and mitigation, kung paano ba dapat inihahanda at kalagayan sa mga evacuation centers, at kung paano ba dapat naghahanda, lalong-lalo na ang mga bata kapag panahon ng disaster. Bago tayo magpatuloy sa ating mga katanungan kay Tito Kaloy, napaka-interesante ng ating paksa sa umagang ito. May ulat mula sa Gabriela Tondo. Papasukin muna natin itong pag-uulat mula kay Joy Guevara ng Gabriela Tondo. Magandang umaga, Joy! Magandang umaga, Jam, at magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig ng Kaya Nating Tokid. Kumusta na kayo dyan sa Gabriela Tondo? Sa ngayon, nakabalik na ang ilang mga nanay na nag-evacuate kung dito sa Barangay 105 Tondo. Yung mga nag-evacuate sa Villegas High School ay nakabalik na sa kanilang mga bahay. At may ilang natira kagahapon sa court na 100 families. At ito nga na nakakagulat, halimbawa ang District 2 dito sa Tondo na ang binanggit ng mga nanay ay first time na nangyari talaga itong pagbaha sa kanila na umabot na hanggang dibdib. So ayon sa mga datos na aming nakalap, sasama ka na Gabriela dito sa Tondo, Manila, ay umabot sa 2,640 families ang naapektuhan ng sunod-sunod na ulan at baha. So yung mga tulong ay bukas pa rin po ang aming tanggapan dito sa Tondo para sa mga donasyon at maaari po kaming kontakin. Una pala, nagpapasalamat kami sa Gabriela Women's Party at saka kay Monique Wilson na unang tumugon doon sa panawagan para sa tulong doon sa lahat ng mga biktima. At yung nakikinig kami tungkol sa sinasabi ni Tito Kaloy, ng CDRC, ang gobyerno talaga, kahit ang mga evacuation center, hindi maayos talaga ang kalagayan. Kaya tama yung sinasabi niya yung tungkol sa project para doon sa evacuation center. So hindi rin natin masisi, di ba? Yung ibang mga pamilya na hindi ayaw nang lumikas kasi yung kalagayan din sa evacuation center. Oo. Kasi halimbawa dito lang po sa amin sa Villegas High School, ilang bata ang nadulas kasi tiles yung yung sahig. At ilan ang mga nababagok ang ulo. At Joy, anong phone number ang maaaring tawagan ng mga nais mag-donate ng mga relief goods para sa mga taga-Tondo? Ayun, pwede pong mag-text o tumawag sa 0933-428-5542. Okay. O di po kaya ay sa Gabriela Women's Party Headquarters Office ipadala. Okay, maraming salamat, Joy, at mag-ingat kayo. Maraming salamat. At yan nga po, napakinggan natin ang ulat mula kay Joy Guevara ng Gabriela Tondo. Sana nga po ay patuloy nang makarecover ang ating mga nanay, mga pamilya, lalong-lalo na ang mga bata sa epekto ng disaster. At di ba parang malaundoy itong nangyari ngayon, di ba, Tricia? Opo. Kaya nga po, marami pong nagsasabi na ang nangyaring pagbaha kamakailan ay parang naulit daw po ang undoy. Masasabi niyo po bang malaundoy ang nangyaring pagbaha, Tito Kaloy? At saka di ba yung binabanggit mo kanina, Tito Kaloy, disaster preparedness. Paano pag mauulit pa ulit ito? Actually, sa tingin namin, sa mga susunod na mga panahon, ay hindi malayong ulit maulit. Given the fact na yung pumapasok na rin dito yung tinatawag nating climate change o yung pagbabago doon sa antas na ng klima natin.
hindi talaga malayo na magkaroon ng tinatawag na, actually tawag nga nila dito second edition ng Ondoy. Kaya maaaring magkaroon ulit ng, kung may second, edi parang kabubibilang, may first, may second, may third. Ang kailangan natin, so dahil alam na natin na ito ay magiging kabahagi or kasama na ng ating pang-araw-araw na buhay. At alam naman natin na tayo ay laging binabagyo at alam naman natin na tayo binabaha. Ang kailangan na talaga natin gawin ay paano natin paghandaan yung ating mga sarili. Ang kagandahan naman dito, bagaman nangyari yung Ondoy, itong pangalawang kaganapan na ito, ay merong sinasabing may antas na ng konting paghahanda, no, yung ating mga kababayan. May konting improvement. Pero ganun pa man din, tulad nga nung binanggit kanina doon sa report noon sa Tondo, at kahit din kami mismo, no, doon sa tuwing nagpupunta kami, nagbibigay ng serbisyo doon sa ating mga kababayan, kitang-kita pa rin talaga yung pangangailangan na iayos natin yung mga pasilidad, lalo-lalo na doon sa ating mga kapatid na kailangan lumikas. At hindi lang ito, Ate Jang, at mga kapatid ko rito, mga kaedad ko, mga bata. Wow! na kayo mismo, kayong mga bata, diba every time din na kayo'y kailangan lumikas, kadalasan na nakakalimutan ninyo yung inyong mga gamit pang eskwela. At ito yung kadalasan din na lagi naapektuhan. So kung kayo mabibigyan ng kaalaman kung papaano, ano ba yung mga una ninyong ililigtas, ano yung una ninyong mga dadalhin, ma-ensure na hindi mawawala, no, yung inyong mga mahalagang mga bagay. Tapos isa rin dapat ina-address dito, Ate Jang, yung kalagayan ng ating mga kababayan. Na kadalasan, nasaan ba itong pinakamararaming nating mga kapatid na naaapektuhan? Hindi ba ito yung mga nakatira dito sa malapit sa ilog, sa gilid ng bundok, sa mga urban poor communities, no, na kapag tinamaan ng mga baha, ano una nawawala sa kanila? Nawawala agad sila ng tahanan, nawawala agad yung kanilang pang-araw-araw na kabuhayan, nawawala agad yung kanilang mga kasangkapan sa bahay na araw-araw ay kanilang hinuhulugan. Ito rin yung dahilan kung bakit. Kaya minsan sumasama rin yung aming loob na kapag sinabi na yung mga kababayan natin ay lumikas kasi matitigas yung kanilang mga ulo. No? Pero dapat tingnan din natin at unuwain, bakit nga ba ayaw nilang lumikas? So makikita naman dyan, saan ba sila lilikas? Sa isang lugar na tulad na ngayon yung binanggit ng mga sardines. Ikalawa, yung kanilang mga tahanan, na nandun yung kanilang mga valuable things, nandun yung kanilang mga pinaghirapan, nandun yung kanilang mga ininvest na sa biglang, sa isang saglit, no, ay biglang mawawala. At kung ito ay walang lugar para mailigtas, talaga namang totoo lang din, ay ito yung dahilan kung bakit hindi rin sila lumilikas. Kahit naman din yung ating mga kababayang mayayaman, bakit ayaw rin nilang umalis sa kanilang tahanan na malatataas, na merong second floor? Hindi ba ang problema nila baka mawala? Tapos ikalawa, ano yung issue rin nila? Yung klase ng kanilang lilipatan, no? Yung klase na kung saan sila ay ilalagay na mga ligtas na lugar. Dahil sabi nga, di ba, maraming sakit sa evacuation yun, centers. No, maraming sakit. Tapos walang kasiguraduhan kung sila ba'y makakakain. Walang kasiguraduhan kung meron bang tubig. Walang kasiguraduhan kung meron bang pasilidad, na palikuran. Saan ba kasi sila dadalhin? Sa eskwelahan kadalasan. Ano ba meron sa eskwelahan? Diba, classroom. Ilan ang CR nyo sa classroom ninyo? Diba, kadalasan? Wala. Sa isang floor, meron isa. Isa. Paano kung halimbawa sa isang classroom, 50 or pamilyas ang nandoon or families? Sa isang pamilya, ilan ba kadalasan ang miyembro? Sabihin na natin 5 or 6. So imagine mo yung dami nito nagagamit lang sa isang palikuran. At ito yung dahilan kung bakit kayo pong mga bata, kasama na inyong mga nanay, mga kababaihan, ito yung nagigindaan para kayo minsan ay maabuso or magkasakit or ma-discriminate doon sa sitwasyon na kinalalagyan ninyo. Tito Kaloy, may mga training o seminar po ba kayo para makapagdagdag kaalaman sa ating mga kabayan at sa mga bata kung paano kaharapin yung mga disaster tulad na nangyari kamakailan? At may mga nais ba kayong ipanawagan? Ay, oo naman. Kung training at training. Kasi kung hindi nyo natatanong,
bago naman ako pumasok sa Citizens Disaster Response Center. Sa inyo rin ako nagsimula, kaya nga magkaedad lang tayo, diba? Actually, isa rin ako sa mga... Kailan ka pa ba nagsimula? Isa rin ako sa mga naging kabahagi sa pagtutulak ng pagtataguyod, no, ng karapatan ng mga bata, at isa rin ako sa naging kabahagi kung bakit meron ng ganitong mga klase mga programa, no, kung saan kayong mga bata ay nagiging kabahagi na nitong mga talakayan o discussions. So sa amin, meron din kami tinatawag na mga disaster management orientation, yung pagbibigay ng kaalaman, panimulang kaalaman para sa mga bata. Kung paano ba kayo kikilos, ano ba yung inyong gagawin, or ano ba yung pagtingin or pananaw, bakit nga ba tayo ay merong kalamidad sa ating bansa, no? So yan po ay ating binibigay, no, na kaalaman para sa inyong mga bata. At kayo rin mismo, no, ay binibigyan din namin ng partisipasyon sa tuwing magkakaroon ng sa tuwing magkakaroon ng mga tinatawag na disaster plan sa community, dapat yung mga bata, no, meron din kayong boses para kasi 100% kayo meron kayong sariling observation. Nakikita nyo kung saan nandun ang mga panganib. Kayo pang mga bata na laging gala at umiikot, no, doon sa buong komunidad. Alam niyo kung nasaan ang inyong mga panganib, at dapat kayong mga bata maging kabahagi sa anumang pagpaplano, sa anumang pulisiya na dapat ginagawa, no, ng ating pamahalaan, ng ating mga nakakatanda kaugnay sa disaster na nagaganap sa ating bansa. Maikling-maikli na lang, Tito Kaloy. Kanina binabanggit mo ano ang dapat gawin ng mga bata sa panahon ng disaster. Una, sinasabi mo, sinupin yung mga gamit nila sa eskwelahan. Ano pa ang mga pangunahing dapat gawin ng mga bata para makatulong sa kanilang mga magulang sa panahon ng disaster? Tulad nga ng binanggit ko, no, una ninyong tutukuyin, ano ba yung mga mahalaga, no, o mga importanteng bagay na dapat ninyong bitbitin. Ikalawa, alam ninyo dapat kung nasaan ang ligtas na lugar. Tapos, ikatlo, alamin nyo rin kung papaano yung mga babala na ibibigay sa inyo sa panahon na dapat kayo o bago kayo lumikas, no? Dapat alam niyo ano ba yung tinatawag na first warning, second warning, third warning. Alam din niyo dapat kung ano o nasaan doon yung mga panganib, no? At alam din ninyo kung ano yung kung nasaan yung mga panganib, at alam din ninyo ano yung inyong mga gagawin, lalo-lalo na kung merong mga bantang panganib na pumapasok sa inyo. Tapos yung pinakamahalaga rin pala dapat, alam ninyo bakit ba may bagyo, ano ba yung bagyo, ano ba itong mga tinatawag na monsoon rain, itong mga hangin na bagat, itong amihan, alam niyo yan dapat, alam niyo yung lindol. Tapos kayo, alam niyo, nagkakaroon kayo ng mga earthquake drill, fire drill sa inyong mga eskwelahan. Pero dapat, meron din kayong mga fire drill, earthquake drill, flood drill, doon sa inyong komunidad o doon sa inyong mga palaruan o doon sa mga lugar kung saan kayo nandoon. Huwag baliwalain. Tito Kaloy, at dapat pala makibahagi din ang mga bata. Huwag niyo yung kakalimutan. Makibahagi, lumahok kayong mga bata sa anumang pagpaplano meron hinggil sa kalamidad sa inyong lugar. At para po ito ay inyong malaman kung sino mga, lalo na kung kayo mga interesado, pwede po kayong tumawag sa aming opisina sa 929-9822 or 929-9820. Pwede rin kayo pumunta sa aming office, 728 Times Street, West Triangle, or pwede kayong mag-email sa cdrc_1984@yahoo.com, or pwede rin kayong bumisita sa aming website www.cdrc.pil.com. Maraming salamat, Tito Kaloy Padulina ng Citizens Disaster Response Center, sa inyong pagpapaunlak sa umagang ito. At naku, ang dami-daming nag-text, pakibati si Kalay Buloloy ng Tondo, Manila. Nakikinig sila ngayon. Gayun din si Rakrak Ayong, Ray G, Michael Yeye, kasalukuyang nakikinig sa Kaya Natin To Kids, AJ, Aldrin, Alan, Berna, Emily, Ariel, Santiago mula sa Antipolo City, at nakikinig sila ngayon. At maraming salamat, Aprilyn. Maraming salamat sa ating mga nakakwentuhan ngayong umaga, at maraming salamat din syempre sa lahat ng nakinig. Tuloy-tuloy lang po ninyo kaming tsikahin sa Twitter. Bumisita lamang sa www.twitter.com/kayanatintokkids. Tweet lang ng tweet, mga friends. Inaanyayahan namin kayong muling makinig sa susunod na linggo sa parehong oras. Magsama-sama tayong makinig, maaliw, maantig at may kilahok sa isang oras ang natatanging programa ng mga bata. Ito ang Kaya Natin To Kids!